Kumusta? Ako si Dr. Tina San Jose at kasamahan ni Dr. Valentin Dones na pinuno ng Center for Health Research and Movement Science ng Universidad ng Santo Tomas sa Maynila ng Pilipinas. Sa video na ito, ipapakilala namin ang modelo ng pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya ng JBI. Mahalaga na makarating sa mga taong gumagawa ng desisyon tungkol sa kalusugan at sa mga nagbibigay ng serbisyong medikal ang tamang impormasyon. Ito ay para masiguradong magiging mas epektibo ang serbisyong pangkalusugan at mas maganda ang kalusugan ng bawat tao. Ang layunin ng JBI ay isang mundo kung saan ang bawat desisyon ukol sa kalusugan ay batay sa tamang impormasyon, nagbubunga ng mas epektibong serbisyo at mas magandang kalusugan para sa lahat. Sa madaling sabi, nangangahulugan ito ng mas magandang impormasyon, mas magandang kalusugan, at mas magandang kinabukasan. Ang JBI ay nagbibigay ng kahalagahan sa pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya na kung saan ang bawat desisyon ay ginagawa batay sa praktikalidad, angkop na aplikasyon, kahulugan, at kahusayan ng iba't ibang paraan sa pangangalaga ng kalusugan. Sa ganitong proseso, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod: pinakabago at pinakamabisang ebidensya, sitwasyon o kapaligiran kung saan ginagawa ang pangangalaga, partikular na kalagayan ng pasyente, at ang malalim na kaalaman at masusing pagpapasya ng mga eksperto sa kalusugan. Hindi ito nangangahulugan na dapat isawalang bahala ang mga profesional na kalusugan ang sarili nilang analytical na pag-iisip at pagninilay-nilay. Sa katunayan, higit na kailangan paigtingin ng mga profesional ang kanilang clinical na pagsusuri at critical na pag-iisip sa pagpili ng naangkop na ebidensya at mga rekomendasyon na pinakamainam para sa sitwasyon ng bawat pasyente na kanilang inaalagaan. Kapag gumagawa ng mga desisyon sa klinika, ang mga profesional sa kalusugan ay nag-aalala kung ang kanilang paraan ba ay maipatutupad, angkop, may kabuluhan at epektibo. Ang apat na itong mga bagay na kailang isaalang-alang sa pagdedesisyon ay bumubuo sa FAME na sukat ng JBI. Ang F ay feasibility, na tumutukoy sa ebidensya ng praktikalidad. Ang praktikalidad ay kung gaano maipatutupad ang mga aktibidad. Sa clinical na aspeto, ito ay tungkol sa kung ang isang aktibidad ay posible, maging sa physical, kultural, o pinansyal na paraan. Ang A ay tumutukoy sa angkop o appropriateness. Ito ay kung gaano katama ang isang interbensyon sa isang sitwasyon. Ang angkop na clinical ay tungkol sa mga paano nauugnay ang isang interbensyon sa konteksto ng pangangalagang kailangan ibigay. Ang M ay nangangahulugang makabuluhan. Ito ay ang kahulugan na ibinibigay ng mga pasyente sa isang gamutan base sa kanilang nasaksihan o naranasan. Ito ay konektado sa sariling karanasan, opinyon, mga prinsipyo, ideya, paniniwala, at kung paano ito nauunawaan ng mga pasyente. Ang impormasyon tungkol sa makabuluhang karanasan ay maaaring magbigay ng ideya kung magkakaroon ba ng maganda o masamang epekto ang mga interbensyon sa kalusugan ng mga pasyente at kung tatanggapin ba ito ng mga pasyente. Ang E ay tumutukoy sa epektibo. Ang pagiging epektibo ay kung gaano nagtatagumpay ang isang gamutan kapag ito'y naitupatupad ng tama sa pag-abot sa nais na resulta. Tungkol ito sa ugnayan ng isang interbensyon sa mga resultang pangkalusugan. Ang modelo ng JBI sa ebidensyang batayang pangangalaga sa kalusugan ay unang naisakatuparan noong 2005 at naging mas progresibo noong 2016. Ang pinakaloob na bilog ay kumakatawan sa butil ng kaalaman habang ang mga panloob na hiwa ay nagpapakita ng konsepto ng JBI ng mga hakbang sa paggamit ng isang desisyon sa klinika, batay sa ebidensya. Ang mga panlabas na hiwa naman ay ginagawang operasyonal ang mga bahagi ng modelo
at naglalarawan kung paano ito maisasagawa sa isang praktikal na paraan. Ang mga pana ay nagpapahiwatig na ang daloy ay maaaring pabalik-balik. Talakayin natin ngayon ang mga bahagi ng modelo. Ang loob na bilog ay simbolo ng pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya. Sa modelo ng JBI, ito ay ang pagpapasya na isinasaalang-alang kung praktikal, angkop, may kabuluhan at epektibo ang mga paraan sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pinakamagandang ebidensya, ang sitwasyon kung saan isinasagawa ang pangangalaga, ang bawat pasyente, at ang husay at kaalaman ng eksperto sa kalusugan ay mahalaga sa prosesong ito. Ang pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya ay nasa gitna ng lahat ng ginagawa ng JBI at nasa sentro ng ating modelo. Naniniwala ang JBI na ang pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya ay dapat naayon sa mga pangangailangan ng kalusugan sa buong mundo. Ang pagpapabuti ng kalusugan sa pangmalawakan na antas ay itinuturing bilang layunin at nagpapagalaw sa puwersa para sa pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya. Maaari itong maisakatuparan sa pamamagitan ng una, matatag na epekto. Madalas, ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng ebidensya ay nagtatagumpay sa pagbabago ng mga gawain sa pangangalagang pangkalusugan. Sa kasamaang palad, dahil sa mga problema sa mapagkukunan at sa palaging nagbabagong kalikasan ng mga serbisyong pangkalusugan, ang mga pagbabagong ito ay maaaring pansamantala lamang. Para sa tunay na tugunan at mapabuti ang pangangalagang pangkalusugan, ang anumang magandang pagbabago ay kailangang maging pangmatagalan. Pangalawa, pakikilahok at pakikipagtulungan sa lahat ng antas. Ito ay mahalaga upang matagumpayan at malutas ang mga malalaking isyu na hinaharap natin sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya. Pangatlo, pangangailangan sa kaalaman. Mahalaga ang pagkalap ng kaalaman tungkol sa kung ano ang kailangan ng mga tao, ano ang mapagkukunan ng magagamit, at ano ang mga pumipigil sa kanilang pagpili sa pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya. Ang bahagi ng paglikha ng ebidensya sa modelo ay kumikilala sa diskurso, karanasan at pananaliksik bilang lehitimong paraan ng pagbuo ng kaalaman. Ito ay nagpapakita na ang mga resulta ng masusing pag-aaral ay batay sa siyentipikong pamamaraan, mga kwento o personal na opinyon at kadalubhasaan. Ang mga ito ay tinuturing wastong paraan ng paglikha ng ebidensya upang gumawa ng patakaran at impluwensyahan ang gagamitin na interbensyon. Pananaliksik. Ang ebidensya ay karaniwang nanggagaling sa anyo ng pananaliksik. Parehong kwalitatibo at kwantitatibo na isinagawa upang sagutin ang mga katanungan. Karanasan. Gayunpaman, ang ebidensya ay maaari ring makuha mula sa mga karanasan, kabilang ang kaalaman at mga kagustuhan ng pasyente. Diskurso. Isang malawak na termino na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng komunikasyon o debate, kabilang ang teksto at opinyon hinggil sa isang paksa. Ang pagsasanib ng ebidensya ay ang pagtitipon ng mga ebidensya at opinyon mula sa pananaliksik tungkol sa isang tiyak na paksa upang makagawa ng desisyon ukol sa pangangalagang pangkalusugan. Ang tatlong pangunahing bahagi ng aspektong ito ay ang sistematikong pagsusuri, buod na ebidensya at mga gabay. Sistematikong pagsusuri. Ang pinakapuso ng pagsasanib ng ebidensya ay ang sistematikong pagsusuri ng literatura tungkol sa isang partikular na kondisyon, interbensyon o issue. Ang sistematikong pagsusuri ay isang pagsusuri sa ebidensya at paghatol sa bisa o kawalan ng bisa ng isang interbensyon. Ang sistematikong pagsusuri ay isang serye ng komplikadong hakbang. Buod ng ebidensya. Ang mga buod ng ebidensya na mas maliit ang saklaw o
o mabilisang pagsusuri ay lumilitaw din bilang isang simpleng paraan sa pagsasanib ng ebidensya sa isang napapanahong paraan. Mga gabay sa klinikal. Ang mga maasahang gabay sa klinikal ay gumagamit ng mahigpit na paraan sa paggawa nito. Naglalabas ng malinaw na mga payo na batay sa ebidensya at ginagawa ito sa paraang lahat ay maaaring makita at masuri ng iba. Kasama dito ang detalyadong pagsusuri para siguraduhin tama ang mga payo. Mahalaga sa proseso ng paggawa ng desisyon na batay sa ebidensya ang kakayahan ng mga profesional na magamit ang ebidensya. Ang paggamit ng ebidensya ay isang masiglang proseso kung saan mas maraming tao sa iba't ibang lugar ang nakakagamit ng mahalagang impormasyon. Ito ay hindi lamang basta usapan, kundi isang hanay ng mga hakbang na ginagawa para siguraduhing maayos na naipapasa at nagagamit ang ebidensya. Tumutulong dito ang pagpapalaganap ng impormasyon, ang sistematikong pagsasama-sama ng ebidensya at pagbibigay ng tamang kaalaman o edukasyon. Aktibong pagkalat. Kailangan ng masigasig na pamamaraan para maipakalat ang impormasyon gamit ang email, social media at iba pa. Ginagamit din ang mga madaling intindihing larawan at gabay para mas mahikayat ang mga tao na gamitin ito. May mga tao rin, tulad ng mga eksperto o mga leader, na nagpapalaganap ng mga ideya. Pero ang importante rin ang mga simpleng paraan ng pagpapakalat ng impormasyon kahit hindi gaanong aktibo. Integrasyon sa sistema. Okay. Mahalaga sa pangangalagang pangkalusugan na may batayan ang pagsasama ng mga ebidensya sa loob ng mga sistema ng isang institusyon. Ito ay maaaring kasama sa paggawa ng mga desisyon sa klinik, patakaran, at iba-ibang proseso para masigurado ang kalidad ng pangangalaga sa kalusugan. Edukasyon. Bawat klase ng pag-aaral mula sa mga online na kurso, seminar at iba pa ay mahalaga sa proseso ng pagpapasa ng mahahalagang kaalaman o ebidensya. Ang layunin ng pangangalagang pangkalusugan ay batay sa ebidensya ay upang makamit ang pinakamahusay na kalusugan. Kaya mahalaga na gamitin ang tama at makabuluhang ebidensya sa mga gawain sa kalusugan. Ito ay proseso kung saan sinasadya nating gamitin ang mahalagang impormasyon mula sa mga pag-aaral para makagawa ng mas mabuting desisyon at mapabuti ang serbisyo sa kalusugan. Sa prosesong ito, mahalaga ang tatlong bagay: ang pag-unawa sa sitwasyon, ang pag-aksyon para sa pagbabago, at ang pagsusuri kung epektibo ang ginawa. Pag-unawa sa sitwasyon. Bago simulan ang anumang pagbabago, kailangan nating alamin muna ang kalagayan o sitwasyon. Titingnan dito kung handa na ba ang isang lugar o grupo ng tao sa mga planong pagbabago. Pagpapadali. Sa pagpapatupad ng mga pagbabago, kailangan ay may mga taong mag-aalay at magtutulak para dito. Dapat kasama sa prosesong ito ang lahat ng taong apektado para siguraduhin magiging maayos ang lahat. Pagsusuri ng resulta. Importante rin na alamin natin kung ano ang naging resulta ng ating ginawa. Dapat tayong kumalap ng impormasyon tungkol sa kung paano naisagawa ang mga pagbabago at kung ano ang naging bunga nito para malaman natin kung epektibo ba ito at kung ano pa ang dapat pagbutihin sa susunod. Ang pangunahing prinsipyo ng modelong ito ay kultura, kakayahan, komunikasyon, at pakikipagtulungan. Sa ganitong paraan, kinikilala ang mga isyu tulad ng pakikisangkot ng mga iba't ibang partido, ang pag-angkop ng kaalaman sa lokal na konteksto, ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kaalaman, at ang pangmatagalang epekto sa proseso ng pangangalagang pangkalusugan na batay sa ebidensya. Sa totoo lang, mahirap ang sitwasyon sa mga lugar na nagbibigay ng serbisyong medikal. Kaya walang isang solusyon na pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang modelong ito ay tumutulong sa mga grupo o institusyon, lalo na sa mga nasa larangan ng medisina at pag-aaral, para sa paggamit ng ebidensya sa pagbibigay ng serbisyo sa kalusugan. Ang layunin ay para magtulungan tayo gamit ang masinop na impormasyon para sa mas magandang kalusugan at mas maayos na bukas para sa bawat isa.